Taas nga. Magandang umaga po sa ating lahat at ah, pwede po tayong tumayo at buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lumang Tipan sa Isaiah sa chapter 55 verse 11. Amen. Isaiah 55 chapter Isaiah 55 verse 11. Amen. At, at kung handa na po tayo ay sabay-sabay po nating basahin. Maging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi ito babalik sa akin na walang bunga. Kung gaganapin ang ayon sa layunin ko at magtatagumpay sa bagay na kung saan ay sinugo ko ito. Amen. Manalangin po tayo sa Panginoon. O Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa magandang umaga, Panginoon. At ikaw po ang patuloy, O Diyos, na nagbibigay nito, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na patunay, O Diyos, na hindi lamang, Panginoon, sa aming mga ibinigay mo sa aming lakas at mga pisikal na buhay, O Diyos, kundi, Panginoon, ang layunin mo, Panginoon, ay ang mga bagay na spiritual, Panginoon, sa aming pamumuhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo at kadakilaan, O Diyos, sa bawat isa. Na tulungan mo, O Diyos, kami na patuloy, God, na bigyan ng pangunawa at katuruan sa iyong mga katuruan, sa iyong mga salita. Buksan mo po, O Diyos, ang aming mga puso na maunawaan lahat ng iyong gagawin, O Diyos, sa araw na ito. Kami, Panginoon, ay patuloy na nagpapasalamat, O Diyos, sa bawat isa na narito, na kami, O Diyos, ay patuloy mo yung pagbuklodin ng iyong Espiritu at patuloy, O Diyos, na matanggap, Panginoon, ng bawat yung mga salita ay patuloy na magbigay sa amin ng takot, sapagkat ang takot, Panginoon, ay ang iyong karunungan, Panginoon, na maghahayag sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat at tumuwalhati, O Diyos, sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. At dadako po tayo ngayon sa New Testament, sa Bagong Tipan, at buksan po natin ang Matthew chapter 18, verse 15 to 17. Matthew chapter 18, 15, verse 15 to 17. Sabay-sabay po natin basahin. Kung magkasala ang isang kapatid, kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaron ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali. Kapag kayong dalawa lamang, kung pakinggan kanya, ay panunumbalik mo ang iyong kapatid. Ngunit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa, upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Salamat po sa salita ng Diyos. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pag-awit ng himno. Amen.
Sige po, patuloy po tayong tumayo at aawitin po natin ah, Before the Throne of God Above ngayon. Sige po. Let's sing. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. Let's sing the verse 2 po. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end to all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free, for God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Behold him there. Behold him there, the risen Lamb, my perfect spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. Patuloy po nating i-worship ang Panginoon na kakantahin po natin ay He is worthy because He is. Sige po. Let's all sing. Do you feel the world is broken with you? Do you feel the shadows deepen with you? But do you know that all the world won't stop the light from getting through with you? Do you wish that you could
It's all creation groaning. It is. It's a real creation coming. It is. It's the glory of the Lord to be the light within our midst. It is. Is it good that we remind ourselves of this? It is. Let's all sing. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He was David's root and the Lamb who died to ransom the slave. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of this? Yes, Lord. Does the Father truly love us? Does the Spirit move among us? He does. And does Jesus, our Messiah, hold forever those he loves? He does. Does our God intend to dwell again with us? He does. Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The Lion of Judah, who conquered the grave. He was David's root and the Lamb who died to ransom the slave. From every people and tribe, every nation and tongue, he has made us a kingdom and priest of God to reign with the Son. Is he worthy? Is he worthy of all blessing and honor and glory? Is he worthy of this? So yes, he is he worthy? Is he worthy? He is he worthy? Is he worthy? He is. Salamat po sa Panginoon. Tayo na po ay umupo at magsisimula na po ang sige po, Pastor. Ay. Amen. At pupunta rin po tayo ngayon sa ating pagbibigay. Andyan po yung ating box sa likod at tayo po yung magbigay na may kagalakan sa gawain po ng ating Panginoon. Amen. At manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, O Diyos,
Salamat, Panginoon, sa bawat nagbigay, O Diyos, na may kagalakan, puso, O Diyos. At ito po ay hindi lamang po ito nangahulugan, Panginoon, na ito po ay may kapalit, kundi sapagkat ito ay labag, Panginoon, sa iyong pagbibigay na layunin na may pag-ibig, O Diyos. Salamat, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang nagbigay at lahat ng ito, Panginoon, ay nagmumula lamang sa inyo. At ito po ay nagpapaalala lamang, Panginoon, na sa kung mayroon kami, Panginoon, ay ito ay hindi ang pinakamahalaga, O Diyos. Kundi, Panginoon, ang pag-ibig na ibinigay mo at ng pagbibigay, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa bawat isa, O Diyos, na patuloy, O Diyos, na ikaw mapurihan at pasalamatan sa lahat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At tawagin ko na po ang ating pastor para maghayag po ng ating salita. Ay, mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Ah, Makikibukas po sa aklat ng Timoteo, ikalawang aklat ng Timoteo, chapter 4, verses 1 to 8. Again, 2 Timothy chapter 4, verses 1 hanggang 8. Ito pa, ay sorry, oo nga pala. Sorry po, hindi ako sanay sa ano. Pero, ay, kasi may mic. Oo nga po. Ay, baliktad. Yun. Tama po. Yun. Low sound. High-tech po dito sa Bataan eh. Ay, tama, Maribeles. Dito ka na nga lang. Okay po, 2 Timothy chapter 4, verses 1 to 8. Ang ating main verse po, verse 2 hanggang verse 4. Okay, so ito po ay exhortation ni Apostol Pablo kay Timoteo na kanyang prodigy o kanyang disciple. Ano po? And dito, hiningan niya po ng commitment si Timoteo na maging silus. Ano po? Meaning, maging seryoso sa kanyang ginagawa dahil mga panahon pong ito, ang taas nung tinatawag nating apostasy o pagsalansan sa salita ng Diyos. And for him, he knows na malapit nang kunin yung kanyang buhay ng mga panahong ito. And kaya po sabi niya, magpakatatag ka sa iyong pananampalataya. At binigyan niya pa ng mga tagubilin si Timoteo sa sulat na ito. Muli po, naanyayahan ko po ang lahat na kung nasa 2 Timothy chapter 2 verses 1 to 8 po kayo, tayo po ay tumayo. 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 8. Ito po ang kanyang
Ito po ang salita ng Diyos sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at sa mga patay. Alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyon, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo, sapagkat darating ang panahon. Hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakipaglaban. Natapos ko ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kung hindi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. On November 6, 2024, the United States of America declared their new president, and it is the re-electionist Donald Trump. Okay, so according to a website named Indian Express, may 5 rason kung bakit nanalo si Donald Trump over sa kanyang kalaban, sa presidency. At ito po yung kanilang sabi, pang-5 punto kung bakit siya nanalo. Donald Trump won and the Democrat lost dahil yung mga Democrat daw hipokrito at si Donald Trump authentic o totoo. At ito po ay inaasahan din sa atin, mga kapatid, bilang isang tagasunod at anak ng Panginoon. Inaasahan na tayo ay authentic at genuine sa ating pagiging Kristiyano. Bilang miyembro ng Iglesia ni Kristo. Tandaan po natin, mga kapatid, ang Iglesia ng ating Panginoon ay hindi nasusukat sa dami ng miyembro. Hindi rin po siya nasusukat sa itsura ng building. Hindi rin po yan nasusukat sa laman ng bangko nila o sa kapal ng bulsa o kaban ng tipan. But meron po ibinigay sa atin na mga marka, mga tanda na nagpapakita na ang iglesia o mananampalataya ay totoo. At yan po ang ating titignan sa pag-aaral po nating ito. Bakit po? Bakit kailangan ma-distinguish yung tunay na marka ng isang tunay na iglesia? Dahil ang sanlibutan ay nagpapanggap. Punong-puno ng kaipokrituhan, punong-puno ng pagmamahal sa sanlibutan, punong-puno ng pagmamahal sa pera, punong-puno ng pagtuligsa at paglaban sa mabuting balita. Kaya dapat nating malaman, makita kung ano ang mga tanda ng totoo
at ng hindi totoo. Ano po? Para maunawaan po yan. Para ma-distinguish ang fake sa tunay. Ano po? Ang mga nagtatrabaho sa bangko, inaalam nila ang totoong itsura, no? Katangian ng pera. Kahit wala silang money detector, malalaman nila isang hawak lang kung tunay ang pera. At ganoon din po sa atin. Dapat nating malaman, makita ang totoo, no, na marka ng isang iglesia ni Kristo. No? Makita po natin na ito ang mga marka na ibinigay ng salita ng Diyos na magpapakita, ang iglesyang ito ay genuine. Ano po? Ang iglesyang ito ay genuine. His community church is genuine. That's why, no, sa 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 8, no, in-exhort, sinasabihan ni Pablo, no, si Timoteo una at ang mga mananampalataya na ang mga marka na nagpapakita na ang isang iglesia ay genuine, na in-establish, na itinatag ng Diyos, dapat daw po, no, hawakan natin ang mga katotohanan na ito. No po, at makita po ito, no, sa atin at maipakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Basahin ko po, since the marks of the genuine church are established, no, naitatag sa pamamagitan ng Diyos, we must uphold these practices. Makikita po natin later yung mga practices na yan. Reflecting Christ's gospel and His glory. Anong dapat natin gawin para mapakita natin yan? Malaman natin yung marka ng totoong iglesia at the same time makita yan sa atin bilang isang iglesia. Ito yung dapat mong gawin. You must uphold. No? Kailangan mong ipagmalasakit at tindigan ang mga katotohanan ito. That's why ang title ng mensahe natin, The Distinguishing Marks of a Genuine Church. Ang mga natatanging tanda ng tunay na iglesia. O sa ibang term, tunay na iglesia ni Kristo. Tignan po natin yan. Paul exhorts the Roman believer na sa pamamagitan ng biyaya kung bakit po sila nangaligtas. Ano po? Yaan yung ibinigay ng Apostol Pablo na katotohanan sa kanila. At yan din yung katotohanan na panghahawakan po natin. No? I-uphold natin, tatayuan natin, ipagmamalasakit natin, at titindigan natin. Una, ito po yung katotohanan na marka ng isang tunay na iglesia. Ano po? True preaching of the word is the genuine mark of the church. Kung ang genuine mark ng isang iglesia ay ang totoong pagbabahagi ng salita ng Diyos, anong gagawin natin? Anong gagawin mo? Anong responsibilidad meron ka? Ito po yung responsibilidad mo, kapatid. You must commit to the preaching of His Word or God's Word. Ulitin ko po, since true preaching of the Word is a genuine mark of the church, you must commit to the preaching of His Word. To uphold this truth, this mark, you need to commit yourself in the preaching of the Word. Ano po sabi niya sa verse 1 hanggang verse 2? Ito po yung sabi niya. Balikan po natin. Sa harap ng Diyos at ni Kristo. Kanino galing yung kanyang charge? Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari. Inaatasan kita. Ano yung atas? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao.
at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Kung makikita po natin, para kay Paul, ang number 1 na kanyang atas, he knows that he will die soon. Kukunin na ng Ama ang kanyang buhay. Tapos na ang kanyang ministeryo sa mundo. At ang kanyang atas kay Timoteo, ano? Ipangaral mo ang mabuting balita. Kung tayo yan, marami siguro tayong sasabihin. Ingatan mo yung kabanantipan. Kasi wala tayong gagastusin. Weekly, pag naubos yan. O kaya naman, sasabihin, taon-taon, i-repaint mo yung simbahan. Yung CR, hindi pa natin napatapos. Nawa, mapatapos mo yan. Usually, ganyan po ang ating tagubilin. Kung tayo na may magulang, sasabihin natin, anak, yung lupa natin, huwag mo sanang ibenta pag nawala na ako. Ganito po yung mga usual na tagubilin. Ano po? Nakasentro sa mga bagay pang mundo. Pero kay Pablo, ibang klase. The solemn charge is to preach the word. So makikita natin, hindi external, hindi panlabas ang marka ng tunay na iglesia. Ano? Hindi dahil si Piolo Pascual nag-church sa kanila, si Daniel Padilla, o sino pa mang sikat na artista, totoong iglesia sila. Hindi po. Hindi dahil lahat ng mga senador tuwing linggo na gusto nilang magpa-video ay nakaupo sa harap, tunay na iglesia na sila. Hindi po. Ang sabi ni Pablo, ipangaral ang mabuting balita. Therefore, ang isa sa mga marka ng tunay na iglesia ni Kristo ay hindi yung pare-parehas na itsura ng mga buildings. Nakala mo rocket, pag second coming lilipad sila sabay-sabay para salubungin si Kristo. Hindi po. But the mark of a true church of Christ is the genuine preaching of the gospel. Ang tunay na marka ng isang iglesia ni Kristo ay ang paghahayag ng tunay na mabuting balita. Ang daming pwedeng ibilin, pero preaching of the word, proclamation of the word, ang kanyang ibinigay. Ang ibig sabihin po ng preach, ipangaral, sa ibang termino, ang kanyang kahulugan, proclaim as a herald. Iproklama bilang tagapagsalita. Ano po? Sa panahon po natin ngayon, mga tagapagsalita ng presidente, karamihan sinungaling na eh. Minsan, dami pang dagdag, tsaka bawas. Pero, sa panahon po ng mga hari, sa panahon po ng mga kaharian, if you are a herald, kung ikaw ay tagapagsalita ng hari, wala kang pwedeng sabihin kung hindi ang mensahe ng hari. Walang ibang mensahe kung hindi ang mensahe ng hari. Ano po? Ganito po ang atas ni Pablo kay Timoteo. Preach the word. Kaya po nung panahon po nila, the first century church, ang sentro po ng pagsamba ay ang pulpito. Ang sentro ng kanilang pagsasama-sama ay ang pakikinig ng salita. Bakit po? Kasi nagmiministeryo ang Panginoon sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagproklama ng salita ng Diyos. Ganito po ang paraan ng Diyos para magministeryo sa kapatid. Kaya kung hindi ka marunong makinig, kung hindi bukas ang iyong pandinig, ang iyong tainga, hindi ka makikinabang sa salita ng Diyos. The Lord can't and won't minister to you unless you have the ears for His word. Wala kang pakinabang sa loob ng iglesia. Marami po tayong makikita na mga mananampalataya.
mga taga Sambales. Taga Sambales po ako kasi yung Olonga po, part pa po siya ng Sambales eh. Alam niyo po ibig sabihin ng Sambales? Simba alis, Simba alis, Simba alis. Yung iba Zimbabwe, Simba uwi, Simba uwi. Hindi nakikinabang sa mabuting balita. Bakit? Ano po? Bakit they don't have the ears for the gospel? O kaya naman, yung pulpito ay hindi naghahayag ng salita ng Diyos. Dalawa po yan. If we are to benefit from the preaching of the word, we must hear a Christ-centered and expository preaching of His word. Kung hindi po, hindi rin matututo ang kapatiran kung paano makinig. Kung paano makinig ng salita ng Diyos. Hindi po tayo makikinabang. Sabi niya doon, sunod na word na kanyang ginamit. Sa verse 1, verse 2, ang salita, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Ang sabi ni Timoteo, anuman ang sitwasyon, ready ka to preach the word. Hindi lang po ito responsibilidad ng pastor, ng iglesia, ng His Community Church. Kung hindi responsibilidad po natin ito, lahat. Lalo na po ng mga kalalakihan sa iglesia. Ano po? Kasi sa mga kalalakihan ibinigay, ipinagkatiwala ang pangangaral ng salita sa loob ng iglesia. Bakit? Ang ama ang tagapanguna ng pamilya. Ang ama din ang tagapanguna o lalaki din ang tagapanguna sa loob ng iglesia. Anong itsura ng tahanan pag ang tatay malamya? Pag ang tatay ayaw tumayo bilang tagapanguna ng pamilya, si nanay ang maghahari-harian. Hindi ko sinasabing dapat tulungan talaga ng babae ang kanyang asawa. Tama po yun. Pero ang lalaki, ang tagapanguna, huwag kang mag-alala, may posisyon ka, reyna ka eh. Pero huwag kang umaktong hari. Kasi sa lalaki yun. Tayo namang mga kalalakihan, huwag tayong umaktong reyna. Ano po? Anong ibig sabihin? Turuan mo pamilya mo. Pag hindi mo tinuruan ang anak mong lalaki, si Vice ganda magtuturo yan. Pag hindi mo tinuruan ang anak mong babae, si Aiza Sigerang magtuturo dyan. Ano po? That's why nasa atin po ang responsibility. Men in the church, preach the word. Ano po? Tayuan po natin ito, napapanahon man o hindi. Ano po? Ibig sabihin, masaya ka man, ano man yung sitwasyon mo, malungkot ka man, hindi yan nakabase sa iyong pakiramdam. Bagkus ang atas ni Apostol Pablo kay Timoteo ay ang ipangaral ang mabuting balita. Ano man ang sitwasyon. Tignan niyo po yung sitwasyon ni Apostol Pablo. Nung mga panahon pong ito, nakakulong siya. Sa atin pong konteksto, ano po ginagawa natin pag may nakakulong tayong kapamilya? Binibisita po natin siya. Dinadala natin ng pagkain, kinikwentuhan natin, ini-inspire natin siya para magpatuloy despite na nakakulong siya. Pero dito, iba yung istorya. Si Apostol Pablo yung nakakulong. Pero si Apostol Pablo yung nagbibigay ng inspirasyon sa mga nasa labas. Nakita niyo po kung gaano ang pananampalataya ni Apostol Pablo at ministeryong ipinagkatiwala sa kanya. Sabi niya, alam ko, 30 years old ka pa lang, Timothy, na ganyan yung edad niya, 30 to 33. Alam niya, timid si Timoteo. Anong ibig sabihin ng timid? Mahiyain, soft-spoken, at kakayan-kayanin ng mga papasok sa loob ng iglesia, matatanda at matataas ang personalidad. Pero ang atas po sa kanya, preach the word. Preach the word. Be ready in season and out of season. Mga kapatid, ang isa sa mga marka ng tunay na iglesia ng ating Panginoon
ay ang tunay na pangangaral ng kanyang salita. Sabi ni Richard Baxter, I preach as never sure to preach again, and as a dying man to dying men. Sa Tagalog, nangangaral ako na parang hindi na ako mangangaral muli, na taong mamamatay na sa mga taong patay. Ganito po kaseryoso ang pangangaral ng salita. Ano po? Ganito po ang batayan ng tunay na iglesia ng Panginoon. Mga kapatid, andyan po kayo para makinig, para tignan ang inyong pastor, si Pastor Ryle, o yung mga magpipreach sa pulpitong ito, kung mali na yung kanyang tinuturo. Ganon din naman si Pastor Ryle. At ang mga men na magtatayo sa pulpitong ito, babantayan kayo kung anong mabuting balita ang inyong ipinapangaral. Ano sabi niya sa Galatians? Mga H. Sinong naka-brainwash sa inyo at tinatalikuran nyo ngayon ng mabuting balita? Ano po? This is our responsibility, brethren. Hindi sa bilang, pero paparamihin tayo ng Panginoon. Pero hindi yun ang basihan ng tunay na iglesia, kung hindi ang tunay na pangangaral ng salita. Hindi lamang po dapat natin iproklama ang salita ng Diyos. Tayo din po ay inaatasan ng Diyos, no? Na iproklama ang ating hari. Ano po? Hindi lang siya basta tagapagligtas. Panginoon siya. Huwag po nating ihiwalay ang pagiging tagapagligtas ni Kristo at ang pagiging hari niya at ang kanyang kaharian. Hindi po siya hiwa-hiwalay. Magkakasama po yan when we preach the gospel. When we preach the gospel. Ano po? Tandaan po natin ito. Dahil ang mensaheng dala-dala po natin ay ang mensahe ng hari ng mga hari. Hari ng mga hari. Pangalawa, paano natin mapapakita? Paano napapakita ng iglesia na tunay nga, they are preaching the gospel? Preaching the gospel. Pangalawa, ito yung responsibilidad ng mga miyembro. Sa verse 3 and verse 4. Verse 3 and verse 4, ito yung sabi. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig ng laman nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa harip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. Kita niyo po ito? Kung makikita po natin, Timothy has the responsibility of proclaiming the word. But the church has also a responsibility to take heed the word. Anong ibig sabihin nito? Pakinggan ang salita ng Diyos ng may katapatan. If we have expository preaching, sa parte po ng mga kapatid na nakikinig, sa parte nyo po mga kapatid, meron tayong tinatawag na expository listening. Hindi po dapat kayo umabot sa verse 3 at verse 4 na maghahanap po kayo ng mga tagapagturo na gusto nyo lang marinig. Anong gusto marinig ng tao ngayon? Kung siya 50, 60, kahit di ka magpabotox, kikinis ka. Kahit naghihirap ka ngayon, papayamanin ka ng Diyos. Kung may sakit ka, papagalingin ka niya. Tama naman po, nagpapagaling ang Diyos. Pero hindi po yun ang mabuting balita. The gospel is more than our physical healing. Our status quo sa mundong ito. The gospel is more than yung laman po ng ating mga bulsa. Ano po? That's why members of His community church, you have the responsibility. May responsibilidad po kayo
na matutong makinig ng salita ng Diyos ng may katapatan. Ng may katapatan. No po, ito ang hinihingi po sa inyo, mga kapatid. No? Para sa ganon, na ipapakita ng iglesia, ay oo nga, tunay nga, na ang marka ng pagkakaroon ng mabuting balita ay nakikita sa iglesia na ito. Mga kapatid, anong description ni Paul sa salita ng Diyos? Ang description ni Paul sa salita ng Diyos, katulad siya ng espada na dalawa yung talim. No? Na lumalagos doon sa kasukasuan. Sino po mahilig sa bulalo? Umaabot doon sa utak ng buto. Sarap nun pag sinipsip mo yung bulalo. Ganun po yung description ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin po, masakit ang salita ng Panginoon. Whether we like it or not, masasaktan po tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi bago ka iligtas ng Diyos, sino kamukha mo? Kilala niyo yung kalaban sa Lord of the Ring? Yung mga kamag-anak ni Hawk, tsaka ni Shrek. Ganun po. Para medyo ma-picturean nyo, yung gusto nung ring, yung maliit, kamuta ang pangalan nun eh. Ang pangalan nun? Yung gustong makuha kay Frodo, yung sing-sing, yun na lang po siguro. Ganun po itsura mo. Tapos babaguhin ka niya para maging kamukha ni Daniel Padilla. Ang hirap nun. No? Kaya nga pag merong nagpapa-makeup, no? Alala ko yung asawa ni Pastor Olan, may nagpapa-makeup sa kanya. Pagandahin daw, gawin daw kamukha ni ganito. Sabi ng asawa ni Pastor Olan, makeup artist po ako, hindi po ako yung nag-o-opera. Pero ngayon kasi kaya na ng makeup eh. No? Kaya na pag nanood ka sa Facebook. So makikita po natin dito, the responsibility para magbahagi ng salita ng Diyos at makinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, bukas Monday, pupunta tayo sa ating trabaho, sa eskwelahan, gagawin natin yung common na ginagawa po natin. Coming Monday, dapat po ang ating gesture is anticipating to listen to the Word of God being preached in our pulpit. Ganito po dapat ang attitude na meron po tayo towards going to the church. Siyempre, tama po sa pagsamba, ang dapat nating inuuna ang ating Diyos. Pero one of our responsibility is hearing the Word diligently. Hearing the Word faithfully. Ano po? At responsibilidad po yan. Trabaho po yan. Listening to God's Word is hard work. Katulad rin po ng preaching. Ano po? Bakit hard work yan? Wala pong gustong makinig sa salita ng Diyos. Wala pong gusto na masermonan ka. Sinabon ako nito. 3 beses akong pinaikot sa washing machine. Tapos gusto pa akong banlawan ng 3 beses at idadawni pa ako pang-4. Walang gusto niyan. Walang may gusto niyan. Pero yan yung atas po sa atin. Mga kapatid, we are to listen diligently to the Word of God. Ano po, para masigurado natin, mga kapatid, na gospel nga ng Panginoong Jesucristo ang ibinabahagi sa pulpito natin. Hindi dapat ang attitude natin, mga kapatid, in listening the Word ay, ano kayang itutulong? Ano kayang magagawa ng salita ng Diyos sa akin? Paano kaya ako tutulungan ng salita ng Diyos ngayon sa relationship ko? Sa trabaho ko? O iba pa man? O paano kaya ako yayaman? Paano kaya yung negosyo ko mag-i-improve? Mga ganito po yung mga karaniwan na dahilan kung bakit gustong makinig ng salita ng Diyos. At yun po yung sinasabi ng verse 3 and 4. They have the itching ears.
Ang gusto nila yung bagay na gusto nilang marinig. Ayaw nila yung bagay na magbabago sa kanila para maging kamukha ng ating Panginoong Hesukristo. Pero this is our responsibility. Ano po? Ang responsibilidad po natin ay maunawaan, makita through the preaching of the Word kung ano yung meaning ng salita ng Panginoon at paano natin yun magamit sa ating buhay at makalakad tayo ng may pagsunod sa ating Panginoon. John Calvin emphasized the importance of receptive listening in worship. The faithful come to church to hear God. Ang tapat na anak ng Diyos ay pupunta ng iglesia ni Kristo para makinig ng salita ng Diyos. Tabiti Anyabwile, ito yung kanyang sabi, healthy church members hear the word of God taught and preached with a view toward understanding it rightly and applying it diligently. Yung responsibilidad mo po, maintindihan ito ng tama at magamit ito sa buhay mo ng tama. Ito po ang responsibilidad natin. Proclamation of God's words requires hard work and dedication. Same is required for us who hears the word. It requires diligent in our part. Faithfully hearing the word. Hudson Taylor, Dr. Hudson Taylor, labored being an evangelist for 6 years sa Burma, India. For 6 years, after mag-ministry ng 6 years, ito po yung nangyari. Meron pong nagpabaptize, isa. After 6 years. Ilang weeks po meron sa isang taon? 52. Times 6. Kayo na po magbilang. Ayoko masyado sa math eh. After 6 years, isa lang yun na-convert. Tapos ito yung tanong sa kanya. At the end of the year, he was asked what evidence he had of ultimate success. Look at his reply. He replied, as much as there is a God who will fulfill all His promises. Sabi niya yung success nung kanyang ministeryo. For 6 years, isa yung convert. Tapos tatanungin, anong sikreto ng success ng ministeryo mo? Ang sagot niya, ang sikreto ng success ng aking ministeryo, may na-convert isa, ay ano? Dahil merong Diyos na tutupad sa kanyang pangako. And ano pong kasunod na istorya? Hundreds of churches, thousands of converts answered Hudson Taylor's faith. Ngayon, hindi lang po isa ang ligtas sa India. Napakarami po na mga Indiano hanggang ngayon nagpapatuloy na mga iglesia. Saan? Sa India. Ano po? Kaya po, ilang taon na yung His Community Church? Going 1 year, going 2 for Reformation. Okay? Tapat po, mga kapatid, ang Panginoon na tumawag sa inyo, sa atin sa ministeryong ito. Kaya wag po tayong manghinawa na magbahagi ng salita ng Diyos ng may katapatan. Hindi natin alam kung ilan ang ililigtas ng Diyos, pero isa ang sigurado, hindi lang isang kanyang ililigtas sa lugar na ito. Ano po? Kung si Hudson Taylor, it took him 6 years to had one. But after the one, thousands of churches and converts put their faith in Christ. So preach the word. Preaching and expository preaching, Christ-centered preaching, and expository listening requires, katulad ni Dr. Hudson Taylor, hard work. Even so, he is man full of hope or faith. Kailangan pa rin niyang
pawis para sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi tapat ang tumawag sa Kanya, tapat ang nag-commission sa Kanya at nagsabi, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Brethren, preach the word. Magpapawis po talaga tayo in preaching the word. Magpapawis po tayo in hearing the word. Because this is a mark of a genuine church. And we are optimistic that the Lord will not fail. Why? Because the one who promises is the one who is seated at the right hand of God. Hindi lamang po tayo dapat mag-commit in preaching the word. Ganon din po, we should safeguard the integrity of baptism and communion. Since the proper observance of the sacraments is a genuine mark of the church, we must safeguard the integrity of baptism and communion. Kanina sabi, alagaan yung salita ng Diyos. Pangalawa, another mark of a true church or a genuine church, baptism and communion. I think hindi pa po kayo naglo-Lord's table. Right? Kung nakapag-Lord's table naman po kayo, okay lang po yan. Later on, mapag-aaralan niyo po yan. And hopefully, lahat po tayo nabaptize na dito. Nabaptize na. Paano po kayo binaptize ni Pastor Ryle? Kumuha po siyang tabo, tapos winisik-wisikan niya po kayo. Pagalitan niyo po. Sabi, hindi po yan yung tamang pagbabautismo. No? Okay. So, pag-aralan po natin yan. Tignan po natin yan. No? What are the ordinances God instituted? Ano yung mga ordinansang binigay ng Diyos? Sa Katoliko, napakadami. Sa RCC na pinanggalingan natin, napakadami. No? Ordinance ng kasal, paglilibing, kung ano-ano pa. Pero ang sinasabi ng Bible, dalawa lang. Bautismo at communion. Pakikisalo sa hapag ng Diyos. Sabi po ng 1689 London Baptist Confession, chapter 28, in regards to baptism and Lord's Supper, paragraph 1, baptism and the Lord's Supper are ordinances of positive and sovereign institution appointed by the Lord Jesus, the only lawgiver, to be continued in His church to the end of the world. Dalawa lang po ipagpapatuloy natin, mga kapatid. Bautismo at communion. Wala na pong iba. No po? Wala tayong binyag. Sorry po. Wala po tayo niyan. Ang meron po tayo, bautismo. Yan lang po ang ibinigay sa atin para ipagpatuloy po natin. Ano po? Meron pa bang hindi na-baptize dito? Ilan taon ka na, sister? Siguro si sister mga 15, 16? 15? Oh, 15. So, pag nagbabaptize ka, 15 minutes lubog. After 15 minutes, ahon. Kita mo si Kristo nun. Sigurado. Hindi, joke lang po. Lubog lang yan, mabilis, tas ahon. At yung binabaptize po natin, mga kapatid, ang binabautismuhan po ay yung nagpapahayag ng kanilang pananampalataya kay Kristo. We do not baptize children na hindi pa kayang magpahayag ng kanilang pananampalataya. Ang binabautismuhan natin ay yung may kapahayagan ng kanyang pananampalataya at pagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito po ang ating binabautismuhan. So ang ibig sabihin, believer's baptism po ang ating sinusundan. Bautismo ng mananampalataya. Yan po ang ating sinusundan. At makikita po natin yan sa chapter 29 ng ating London Baptist Confessions. And there are verses na nakalagay po doon kung bakit po natin sila binabautismuhan. And another thing, I want to highlight this.
I want to highlight this. Minsan po kasi, yung bautismo, parang one-time event. After mo na bautismohan, wala na. Naalala niyo pa po yung bautismo niyo? Hindi na. Sabi ni John Calvin, may gamit po yung bautismo. Alam niyo po kung saan siya ginagamit? Pag meron pong kapatid na nagkakasala, ano po, ang ipapaalala mo sa kanya, hindi yung kanyang paglalagay ng pananampalataya kay Kristo, pwede yun. Pero, ang mas dapat mong gawin, to remind him that he is erring, that she is erring, siya'y nagkakasala sa Diyos, ay yung kanyang bautismo. Bakit? Ano sinisimbolo nung nilubog ka? Ano sinabi ni Pastor Ryle nung nilubog kayo? O paano niya tinuro yung bautismo? Nung ikaw ay inilubog, kasama kang ano? Namatay ni Kristo. Saan? Mga kasalanan mo. So you will remind the brethren that who is erring, nagkakasala, about his baptism. Ito po yung gamit ng bautismo. Kapatid, namumuhay kang muli sa kasalanan. Alalahanin mo nung binautismuhan ka. Kasama ka ni Kristo. Kasama yung mga kasalanan mong nailubog doon. At bumangon ka bagong likha ng Diyos. That's the use of baptism. Ito po ang isa sa mga gamit ng bautismo. Akala natin, pagkatas ng bautismo, wala na, tas mag-aantay ulit tayo ng magpapabaptize. Ang malupit, mag-aantay pa pag Thanksgiving. O kaya may event. Hindi po. Pag merong gusto magpabaptize, bautismuhan nyo kaagad. Hindi kailangan ng event to baptize. Antayin natin yung March kasi magpa-family day tayo, sakto mainit. Swimming tayo. November pa lang ngayon. Ilang months pa siya mag-aantay. Hindi niya nalasap. December, kinuha na siya ni Lord. Hindi niya na-experience yung bautismo. No? 60 na siya 60 years old na siya O 60 minutes yun, nakalubog. Di niya ma-experience yun. Kasi kinuha na siya noong December. Hindi, joke lang po. No? So, may gamit po yan, mga kapatid. At dapat natin gamitin yan sa loob ng iglesia. So, remind yourself, when you are erring and moving palayo sa Panginoon, binautismuhan na nga pala ako. Kasama kong nalubog si Kristo doon, namatay kasama nung kasalanan ko. That's the perspective na magiging kagamit-gamit po sa atin. Next, proper observance ng sacraments, genuine mark of the church. Ano ba po yung isa nating dapat i-safeguard? Communion. Communion, the Lord's table. The Lord's table, ilang years na po kaming walang Lord's table. Simula nung umalis po ako dun sa church ko, dahil magkaiba kami ng doktrina na pinanghahawakan, na pinaniniwalaan. 2 years almost, wala pong Lord's table. Walang Lord's Supper. And I miss communing with God, pamamagitan po ng Lord's table. At yan po ang isa sa pinapaingatan po sa atin. May gamit po yan. Lord's table, makikita po natin yan sa chapter 30 ng ating London Baptist Confession of Faith, 1689, second. London Baptist Confession. No? Ito yung iniwan sa atin ng Diyos. Makikita po natin yan sa 1 Corinthians 11, 1 Corinthians 10. Ano po? And bago pa ho ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, Matthew 26. Ano po? Ginawa po niya yan. Ginawa po yan ng ating Panginoon at yan po'y iniwan niya sa atin at may gamit po yan. Sa dati niyo pong church, ilang beses po kayo naglo-Lord's table? Yung usual po, 1 beses ang linggo. Tama po? Monthly natin siya ginagawa. Pero alam niyo po ba na dapat na practice ng Lord's table? Weekly. Ano po sabi sa Acts chapter 2, verse 42? Nanatili ang mga mananampalataya sa aral ng mga apostol at pagpira-piraso ng tinapay, araw at gabi. Or tuwing sila ay nagkikita-kita. Ano po? Hindi po yan ritual na ginagawa po natin. Ang sabi po sa
1 Corinthians chapter 11 verse 26, when we do the Lord's Supper, we proclaim the death of Christ and we await the second coming. Eh kung yan pala yung gamit ng Lord's Supper, di dapat pala weekly natin siyang gagawin. No po? Weekly natin siyang gagawin. Why? Because in doing the Lord's Supper, we proclaim Christ, in Him crucified. Ano po? Yan po yung gamit ng mga doktrina. Kaya po yan pinapaingatan po sa atin. Dahil yan ang marka ng tunay na iglesia. No? Yan ang marka ng tunay na iglesia. Ayan po yung sabi ni John Calvin. John Calvin strongly advocated for the Lord's Supper to be observed weekly, not once a month. At lalong hindi po tuwing anibersaryo. But every week, we met to worship the Lord. Yan po ang gamit niyan. At hindi po yan binibigay sa hindi mananampalataya. Binibigay po yan, ini-institute po yan sa mga kapatid na naglagay ng kanilang pananampalataya sa Diyos. To illustrate the importance of observing baptism and Lord's Supper. Meron pong isang mayaman sa London during the 1800s. During the 1600s. Ang pangalan niya po ay si John. Meron pong tinatawag sa kanila sa St. Catherine Church. Every year, sineselebrate yung Lion Sermon. Ang pangalan na ginagawa po nila taon-taon sa St. Catherine Church is Lion Sermon. Ginagawa po yon para i-preach yung nangyari kay John nung mga panahon na to. At ginawa po nila ito for almost 250 years. Bakit po? Ganito po yung istorya. During the time ni Sir John Geyer, pangalan niya po Sir John Geyer, ang posisyon niya, Lord Mayor of London. Ibig sabihin, mataas yung kanyang posisyon. Isang araw, pumunta siya ng ibang lugar, at naiwan siyang mag-isa, hindi niya napansin, napunta pala siya sa kalagitnaan na wala na masyadong tao. At pagkatapos, nakasalubong niya yung isang leon. Alam niya, kakainin siya ng leon. Ang ginawa niya, pumikit siya. At ang nasa isip niya, si Daniel on the lion's den. Sabi niya, ispera ko ng Panginoon sa kalagayan kong ito. That's why he prayed, Lord, katulad ni Daniel na sinat up mo ang bibig ng mga leon, ganon din po sa pagkakataong ito. Spare me from this lion. Shut the lion's mouth. At matapos siya manalangin, dumilat yung kanyang mata. At pagtingin niya sa harap niya, wala na yung lion. And pagbalik niya sa lugar nila, pagbalik niya sa kanilang lugar, sa St. Catherine Church, sinimulan niyang taon-taon i-celebrate yung encounter niya with the lion. At ang laman ng sermon, yung kanyang experience na in-spare siya ng Diyos na mapatay ng lion. And they do that for 250 years. How much more the death of Christ on the cross that saves sinners such as us. Na hindi po natin siya alalahanin tuwing tayo ay nagkakasama-sama. Kung sila, yung mayor, sinelebrate nila, 250 years. How much more Christ should we celebrate on the weekly basis? Mga kapatid, ilang beses mo pinapaalala yung bautismo mo sa sarili mo? Ilang beses mo din pinapaalala yung bautismo sa mga kapatid? Ilang beses mo ding inaalala at nakikisalo sa hapag ng Panginoon? Huwag sana isang beses, isang buwan, bagkus every time na magkakatipon-tipon po tayo, mga kapatid, alalahanin natin, ingatan natin ang deposito ng aral ng bautismo at komunyon sa loob ng iglesia. Ito
ang isa sa marka ng tunay na iglesia ng ating Panginoon. Lastly, isa pang marka ng iglesia ng ating Panginoon. Makita po natin sa Matthew 18 verses 15 to 21 and 22. Binasa po natin siya kanina. If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. And so on and so forth. Pinakita po doon yung proseso kung paano itinatama ang isang kapatid. We must practice discipline with love and integrity. Ano po pinagkaiba ng iglesia sa mga tao na nasa labas? We are being purified and sanctified by the Lord. That's why the church cannot and must not. Ang iglesia ng ating Panginoon ay hindi dapat konsintihin at hayaan ang kasalanan. Bagkus, dapat itong aksyonan. Bigyan ng disiplina. Pero hindi basta-basta disiplina na kamay na bakal. Ginagawa ang disiplina sa pamamagitan ng pagmamahal at integridad. Alam niyo po kung ano yung dakilang pagpapakita, katulad po nung sinasabi sa verse, kung gaano mo kamahal ang iyong kapatid, kapag in-approach mo po siya regarding the sin, tungkol sa kasalanan na meron siya, o sa kasalanan na nagawa niya sa iyo. Ito po yung mainam na pagpapakita sa loob ng iglesia na mahal natin ang ating kapatid. Pero nakakalungkot po, ang Pilipino sanay pong gumamit ng tulay. Alam niyo po yung tulay? May kasalanan sa akin si brother. Sasabihin ko dito, sabihin niya pag ganun-ganon. Hanggang umabot dun. Problema, ang dami ng dagdag tsaka bawas. Pero hindi po. Ang sabi po ng Biblia, kausapin, timano, ang kapatid na sa tingin mo'y nagkasala sa iyo, naka-offend sa iyo, o namumuhay sa kasalanan. This is, the greatest na pagpapakita po natin ng pagmamahal sa kapatid. And how can we show that we had the integrity in disciplining members of the church? Meron po siyang binigay na proseso. Kausapin mo siya, one-on-one kayo. Pag nakinig siya, nakita niya yung kasalanan niya, nagsisi siya, good for you sa inyong dalawa. Pag ayaw niya, tumawag ka ng mas mature sa'yo. Ang usual na ginagawa po natin, yung ating pastor, kausapin. Pag ayaw pa din, sabihin sa congregation. Pag ayaw pa din, itrato siyang publikano at hentil. That's the process. If we do the process, we maintain the integrity of the church in having and applying discipline sa loob po ng iglesia. Ganito po natin pinapakita na we are a genuine church. Ang purpose po ng discipline, hindi para magpaalis ng miyembro. Ang purpose po ng discipline para i-maintain ang purity and integrity ng church at i-restore ang kapatid na nagkakasala. Yan po ang purpose. That's why we have discipline. Ito po ang mga marka ng iglesia ng ating Panginoon. To illustrate church discipline, a man, si Chuck Swindoll po, isang kilalang pastor. Pero, na-involve po siya sa sexual immorality. Sexual immorality. And the church, sa kanyang secretary. And yung church, siguro dahil sa kanilang pagmamahal, sa kanilang pastor, sabi nila, we will handle the issue privately. Tama yon, dapat i-handle ng iglesia ang problema nila privately. Pero imbis na i-deal ang problema, hinayaan nila yung kasalanan. Umiral sa loob ng iglesia. And guess what? After a year, pagkatapos ng isang taon, 17 marriages sa mga unang miyembro ng iglesia nawasak. Bakit po?
Totoo po yung kasabihan. Yung bulok na kamatis, pag sinama mo sa hindi bulok, mahahawa yung hindi bulok. That's why, pag merong sining sister or brother, we do not tolerate it. We discipline it with love. We discipline it with integrity to maintain the purity of the church and to restore the brothers or sisters. Ano po, hindi para magpaalis ng miyembro, kung hindi para ibalik siya sa presensya ng Panginoon. This is one or another marks of a genuine church. Brethren, remember this. Preaching the word faithfully. Isa sa tunay na ebidensya ng tunay na iglesia ni Kristo. Pangalawa, ang paghawak ng maayos, tama, sa doktrina ng bautismo at komunyon ng ating Panginoon. Pangatlo, pagdisiplina. Saan? Sa maling gawa sa loob ng iglesia. These are the things na tunay na marka ng iglesia ng ating Panginoon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for your word. Panghawakan po namin ito, Ama, mga bagay na ito. Dahil ito po ang iyong sinabi, ito po ang iyong binigay for us to hold. At magpapakita na tunay nga, Ama, na kami ay mayroong mga marka ng tunay na iglesia ni Kristo. Huwag kaming mag-imbot kung ito lang yung aming bilang sa ngayon. Dahil hindi yun ang tunay na marka ng iglesia ng aming Panginoon. Bagkus, dadami kami, dadagdag mo ang mga tao mo sa iyong iglesia dahil sa matapat na pangangaral ng iyong salita at dahil sa matapat naming pakikinig sa iyong salita na ibinabahagi sa iyong pulpito. At ang paghawak po namin, pagbantay po namin sa tamang paggawa, pag-apply ng bautismo at hapag ng aming Panginoon. Dahil ito lang dalawang ordinansang ito ang ibinigay mo sa amin na ipapasa po namin sa susunod na mga mananampalataya. This is the church ordinance, the church practice na gusto mong ipagpatuloy namin hanggang sa ikaw ay bumalik. At ang pagdidisiplina, hindi para magpalayas ng miyembro, kung hindi para panatilihin ang kalinisan sa loob ng iglesia at ang integridad ng iglesia at upang ang kapatid na nagkakasala ay ibalik sa presensya ng aming Panginoon. Salamat po sa mga katotohanan ito. Nawa po, pagyamanin namin at gamitin po namin ang mga bagay na ito sa ikalalago ng iyong iglesia at sa ikalalago po namin bilang mananampalataya. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po mga kapatid. Hello, praise. Naririnig ako, Yana. Ay, opo. Yes, Pastor. Yes. Okay, thank you po, Pastor Omar, no, at salamat sa Panginoon sa kanyang salita.